stop sa iyang paglandfall o kaning pinakadako nga ulan niya gidala dinhi sa atong tambayan apil lang na Pumitas Bukidnon kaya di man po nato na siya ma-discount no ang tubig sa Bukidnon diri paingon sa tuwa sana sa atong dako ngay bantayan and wala tayong mga ini incidents na kaning mga casualties and flooding. Nakita nato most mga 80-90% sa itong mga flood prone areas nakahikling man. So na tayong mga rescue operation na ipaigayon sa pipila but dili ganing sa tanang barangay. So meaning dako kayo ga role lang atong mga barangay officials sa atong pasalamatan sa ilang pagpahigayon sa ilang preemptive evacuation especially sa ilang flood prone areas. Wala ako po nato nag-ingon na overlook na to ang mga landslide prone areas kay kanang mong duha no tandem yun na always nato ginabaybalo sa ilaha. Again especially sa hinterlands pili sa ato ang mga barangay nga naay mga landslide prone areas kay atong usahay magod pangunahuna pag may kag-landslide dito ras bukid dito ras bukid no but actually naata din Balubal kani Agusan Buguperto na sila yung mga landslide prone areas no antod pa yung sa Lapasan Katnet o makasandi ka mamanan no na sila but muna atong kanunay ginabantayan kay kani mga areas ay usahay kanang nanay mga informal settlers so kana ang pinakakuan nga di nato mabantayan ng mga informal settlers sa mga areas so mismo ang barangay gani usahay makurat kay ngano na diha nakabalong na namuyok na nimuyo nila so kana asang challenge ato and karon nata din para ato ipadayon ng atong pag-evaluate unsa kadako ang impact si Basya and so far ato ipamatan ng final assessment well we're doing good especially sa itong mga kabarangayan dili na makaingon na nag-relax sila kaning kuan maingon ta nga it's a complicated case o base sa atong ginatanawon kay at the time dili man pud sagsagan sa ulan jud hinay ang ulan at the time naami din na prior na tabo ang mga insidente and salamat na naning atong satellite office diri gi ko ni mayor din para dali ra kay sila iguro lang itabog da sa area kung asa na itabo paspas ilang responde so kada lagi tinuod timing sad kay bago pa ba ninyo gi-open di ba po yes wala pa siguro ulan wala pa ulan so kada, pero sir na ko inabantayan no nabay mo inabantayan sa atong weather nga murag wala gid kay siya ni hit diri sa Cagayan de Oro yes as a pagingon it's a forecast so pwede gid siya mag-change sa atong sagyatang atong cone of uncertainty and atong nakita nga dito sa atong monitoring ang dako nga ulan sa time sa peak ni Basyang paglabay din is dito lang sa may Manoto Morbid dito na heavy to intense salamat lang nga dili kay dili sa atong kuan pati katong nga ulan motoy nakapasa ka gusto bidis kung man sa bubog so expected do nga musaka nga na so ato na po nabisuhan ng atong mga barangayan so muna ang nindot sa atong monitoring karon kay at least ato din makita kung asa na pwede nga mabahaan so muna ang ato sa mga kaigsunan ang kanamit ang dili unta basta-basta ng pag-abiso sa ila ay we'll yun 90% sure nga maabot na din na sir naay mga times nga ginabash ang LGU sa Cagayan kay dugay daw kayo maka-declare og suspension of classes or whatever so sa inyo ha gid na mag-start nga mag-advise mo sa yes of course mayor. wala may scientific expertise si mayor pag-abot sa may ani kay kami may monitor sa weather so it all depends on the data nga ginahatag sa tuwas pag-asa o sa atong pag-localize niya na kay usay ang pag-asa is it's a provincial level nga declaration but wala gaingon dili mo ta exempted wala tayo discretion kung sa may atong buhaton so dili lang ingon na abigi buhat speak as atong buhaton or atong gibuhat ila pong buhaton nga nakatay independence yana no for Cagayan de Oro muna akong na-explain kay it's very hard to kanang alam mo sa daang well in fact kita ang business hub sentro sa tanan and then ang atong population is bigger than the others so nako kinatibukan na mapektuhan ako kayo so ang magnitude sa impact niya ng musaran sa kapday nga walay trabaho way klase na nag-impact sa ato
or the mayor should weigh everything, no? So kanang iyang desisyon dili na yung pagkatagbabor sa mga estudyante o kana, but of course ang iyang kitanaw is ang number one ang safety sa general public, no? Kung iyang kitanaw ginamula na always on time epekto ani sa publiko. Makahatag ba siya kadelikado? Kung makainomdom mo atong naging bagyo, wala ta na under sa signal number ang Cagayan de Oro, kusog ang ulan na inyong makita ang medyo kusog, but that's only light rains. Light rains. So sa imong god, wala na kita naka-experience o ganang heavy rains. Kaya kung mo heavy rains na, but light pa na. Oo, light pa na siya. Ani kadua, dili ta man problema kung mag-heavy rains sa Cagayan de Oro, kaya di na makabaa sa ato. Ang atong watershed is only 6% of the 100% sa Cagayan de Oro River. 94% is outside Cagayan de Oro. So, muna ang dako kang diferensya. No? Kinsay mo paulan sa ato, katuman, ingani init kita, what if gusto lang mo lang sa Bukidnon. Diba? Lisod din sa ikon ng tao, kung hindi mo ma-educate nga diyan to evacuate at this time. Na may adlaw, na may hayag man, yan na. So, dili nga na, no? Being the catch basin, nga na ang atong sitwasyon. Muna kami, ga-educate me always sa community. Dili tanang ulan na ay cancellation. So, usay makalimot na tag-enjoy sa ulan. Makalimot na tagpayong raincoat or boots. Kaya nga na, sa una, bata tag-enjoy ta mo eskwela sa ulan. Magkaroon ang mga bata, gatlog ng ulan. Kaadlok na, siguro time to educate, time to kuhan po nga, ma-engage po sila kay dili pwede, pag-abot sa pinakalisod ng panahon, mataranta na sila, kay kayo na silang lunupo na ta. Pero sir, kung what if kung mag-ulan yun nga kusog kaayo up to 5 hours, kay naka-experience ba mi sa kamamanan sir ha? Grabe ba itong ba kalikay to? Ingana siya. Muna ang ato gitawag og localized. Wala kay bagyo ato kuan, but it's a localized thunderstorm. So kato siya nga ulan, ato nung naabiso, nakita nato sa radar 2 hours before may tabo. Nanay kusog ng pag-ulan. Pag mabot na siya 1 hour nga heavy rains, heavy to intense, possible na rin siya flooding. So dili tayo maingon na wala kabalo ana kay ang barangay ato nang ginabisuhan tanan. And for that train, musabsay din na siya in 2 hours. Kung kamo na mo sa eskwelahan, matulog mo sa kantor, basig mo kayo masalbar. Kung baon, ang tipo Cagayan sa inyong kuhan nga, galuno po sa Cagayan de Oro, but basig ka mo rin masalbar kung namoy sa kantor. Kaya na ba? Mas maayo yun maminaw sa abiso. Kaya kami, of course, kita, di man tayo pahigayon diretso evacuation. Kaya musabsay din na siya. Wala ilain po nga peak of kanang ulan o tubig na maabot din na kinanglan mo mahawa. So, para wala dagang maperwisyo, nga na itong ginagawa. Like sa Cagayan de Oro River na inabutsaka, sir, nagsaka na kayo, yes, but wala pa sa itong alarm or warning level. So pag makita namin nga makakaya niya iabot ang atong warning level, that's the time pa higayon tag voluntary evacuation based sa itong protocol. But kaning rainfall o kaning water level nga mga parameters na itong giputang, wala pa man naabot. So yes, na pagsaka, but huwag siya kaabot. Base sa mga early warning system na itong na-establish, ano na itong ginabas yan? Science-based always, and then atong gina-verify pa sa itong mga partner ng mga LGUs na among gina-check na, sir, base sa among radar, heavy rains, yes, kusog na kayo din iyan na. Sir, kanang mga barado nga mga kanal, sir, kinsa man ang responsibility? Dili man kami gahimuan na, siguro kanong gahimuan na like na sa street flooding o kanang mga kanal, dili man kami naghimuan na, dili kami nag-design. So di ko katubagan na, no, unsay design, appeal mo na sa design, no, dili. But kabalo mingita nga dapat ang tubig, ang dalan walay tubig. And I hope nga atong mga hingtong na nga na they can mitigate. Especially kung tanaw nimo nga ang rainfall nato karon gagasakan ang kakusog na. Kay daghan na kayo mga gipang simento ngayon nga di na makuha ang tubig. So payo yun nas dalan. So kana ba ang balance? Dagmit ang mga subdivision gitukod, ang atong drainages wala ni tubo, murag gyapon kadapa. So how can you compensate? So worst case flooding paingon din sa mo. So kana siguro kung na magpa-rescue lang wala problema kung di na mo ma-rescue. Pero pagsakas tubig sa dalanan beyond our control is on the design and on the how to mitigate. So pag mitigate infra natin mga kauban, madipi ba ng engineering and will design ang imo po na ilang expertise sa na siya pag compensate nga run-off water din ang area.